Mantika! Mantika! Ni Paulo Sevilla. May isang mataba at maligayang batang nagngangalang Andoy. Nakatira siya sa isang bahay sa pribadong subdivision sa Maynila. Madalas siyang tumatambay sa hardin ng bahay nila kung saan maraming iba't ibang uri ng mga halaman, prutas at gulay. Mahilig si Andoy sa lahat ng uri ng mga pagkaing pinirito. Mayroon nang nakahandang listahan ng mga iba't ibang lutong pinirito tulad ng adobo, isda, manok at patatas. Sarap! Kapag hindi pinirito ang pagkain, umiiyak siya at sumisigaw ng malakas. Ayoko! Nag-alala na ang mga magulang ni Andoy. Sinubukan nilang ihalo ang gulay sa french fries para kumain siya ng masustansya. Sa tuwing pinipilit nilang kumain ng gulay si Andoy, sumisigaw lang siya ng, "Wag! Ayoko niyan!" Dumating na lang sa punto na nasiraan na ng bait ang mga magulang niya at pinabayaan na lang si Andoy. Isang araw, naglalaro si Andoy sa hardin nang may narinig siyang isang maliit na boses. "Andoy! Hoy! Andoy!" Tumingin si Andoy sa likod niya at may nakita siyang isang duwende. "Ano bang problema mo? Bakit mo pinahihirapan ang mga nagmamahal sa'yo?" Tanong ng duwende. Tumawa lang si Andoy. "Tumahimik ka nga. Kakainin ko ang gusto kong kainin. Wala akong paki sa'yo. Bansot!" Biglang nawala ang duwende. Pumasok si Andoy sa kanyang bahay at biglang sumigaw. "Yaya, pahingi ng french fries!" Wika ni Andoy. Pagkabigay sa kanya ng french fries, umupo siya sa harap ng TV para manood ng Voltes 5 at kumain ng merienda. Nang isubo niya ang isang piraso, natunaw ito at naging mantika. Kahit ano pa ang kainin niyang pagkain, mula sa choknat, manok, kanin at kahit gulay, nagiging mantika. Hala! Unti-unting nagutom si Andoy nang walang kalaban-laban. Wala na siyang magawa at umiyak na lang siya. Habang umiiyak si Andoy, may maliit na kamay na humawak sa balikat niya. Nagbalik ang duwende! Kinausap niya si Andoy. "Andoy, kung mangangako kang hindi ka na magiging pasaway at hindi mo na pahihirapan ang iyong mga magulang, papayagan kitang kumain ulit ng normal." "Sige po, nangangako ako," sagot ni Andoy. Mula noon, hindi na nahirapan ang mga magulang ni Andoy sa pagpapakain sa kanya. Dito nagtatapos ang kwento ni Andoy.